Namatay pala ang dating may-ari ng katawang ito sa sobrang sama ng loob dahil bumagsak sa pagsusulit. Sino ang mag-aakalang akong isang estudyante ng batas sa modernong panahon ay mapupunta sa katawan niya? Linyuan, huwag ka nang magkunwaring patay. Pirmahan mo na agad itong kasunduan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Para hindi na tayo magkahiyaan pa. Oh, dakilang iskolar na si Lin. Masakit bang bumagsak sa pagsusulit? Ang isang magandang dilag na tulad ni Jiao Jiao ay hindi bagay sa isang mahirap at hampas lupang tulad mo. Pirmahan mo ito at ang 3 ektarya ng lupang pamana ng pamilya Lin. At baka bigyan pa kita ng makakain. Bumagsak na nga sa pagsusulit at nakansela ang kasal. Gusto mo parutin agawin ang aking lupain. Pagnanakaw at pang-aagaw. Minalas ka dahil sa isang estudyante ng batas ka nakatapat ngayon. Pwedeng kanselahin ang kasal pero kailangan ng kompensasyon. Mukhang nagkakamali ka yata sa kung sino ang nagrereklamo at ang nirereklamo, Ginoong Zhao. Nababaliw ka na ba? Isang basura na hindi man lang makabili ng sariling pagkain. Anong kompensasyon pa ang pinagsasabi mo riyan? Ika-13 taon ng Chongming, buwan ng Abril. Humiram ang pamilya Wang ng 2 sako ng bigas sa pamilya Lin. Taglagas ng ika-14 na taon ng Chongming. Sa kaarawan ng matandang ginoo ng pamilya Wang. Nagregalo ang pamilya Lin ng isang jade ruby bilang pagbati. Ika-15 taon ng Chongming. Sa mga nakaraang taon, ginamit ng pamilya Wang ang pangalan ng aking tunay na kasintahan. Para manghingi ng pera at mga gamit sa pamilya Lin. Narito ang listahan ng mga utang ninyo. Nakasulat ng malinaw sa papel. At may lagda pa ng pinuno ng baryo na si Yuan. Ayon sa batas ng dayong, ang sinumang sumira sa kasunduan ng kasal ng walang sapat na dahilan, ay kailangang magbalik ng doble sa dote at mga natanggap na regalo. Kung gustong kanselahin ni Wang Jiao ang kasal, bayaran niyo muna ang lahat ng utang ninyo sa akin. Kung susumahin sa pilak, magbayad kayo ng 10 tael ng pilak bilang kabayaran sa nasayang kong panahon. Napakawalang hiya mo. Magbayad ka o gusto mong sa korte ng yamen na lang tayo mag-usap? Dahil mukhang nag-aalala ng husto si Ginoong Zhao para kay Jiao Jiao. Hindi naman siguro kawalan sa iyo ang hamak na 10 tael ng pilak, hindi ba? O baka naman ang kilalang ginoo ng bayan ay natatakot na lumaban sa batas sa isang mahirap na iskolar. Napakahusay mo talaga, Lin Yuan. Ito ang 10 tael ng pilak. Ibinibigay ko na yan sa iyo. Pambili mo na rin ang sarili mong kabaong. Magtutuos pa tayo. Ang panimulang puhunan ko ay nakuha ko na sa wakas. Kuya Yuan, maayos ka lang ba? Nakita ko pong kakaalis lang ng mga masasamang taong iyon. Walang dapat ipag-alala, aking sinta. Ano nga pala iyang dala mo? Ito ang manok gubat na nahuli ni tatay kagabi. Ipinagluto kita ng sopas. Inumin mo na habang mainit pa. Para lumakas ang iyong katawan. Mabuti naman at may natitira ka pang kabaitan, bata. Dahil sa masarap na sopas na ito, poprotektahan ka na ng Panginoong Pusa mula ngayon. Tungkol naman sa lalaking may apelyidong Zhao kanina. Pupunta ang Panginoong Pusa para pakinggan kung anong kalokohan ang binabalak niya. Yenen, isang pusa na nakakabasa ng isip. At bakit parang boses ng isang matandang bastos ang naririnig ko? Mukhang nagiging kapana-panabik ang paglalakbay ko sa pagsusulit dito sa dinastyang Dayong. Parang mas magiging masaya ito ngayon. Kuya Yuan, kagagaling mo lang sa malubhang sakit. Magpahinga ka na muna ng maaga. Babalik na lang ako bukas para bisitahin ka. Tama na, huwag mo nang tingnan. Nakaalis na siya at malayo na. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? At paano ka nakakapagsalita ng direkta sa loob ng utak ko? Natural lang. Ang Panginoong Pusa ay isang mahiwagang pusa na nagtataglay ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kung hindi lang ako natrap at napahamak kamakailan. At nagutom ng husto hanggang sa magdilim ang paningin ko. Sa tingin mo ba ay papatulan ko ang tirang sopas mo? Bata, ang paraan ng pagkuha mo ng pera sa gwapong lalaking iyon kanina ay talagang tuso at malupit. Gusto iyan ng Panginoong Pusa. Tandaan mo, tawagin mo akong Heitan simula ngayon. Dahil nainom mo na ang sopas ko. Hindi ba dapat ay magtrabaho ka naman para sa akin? Kakasabi mo lang na gusto mong makinig. Kung anong kalokohan ang pinagsasabi ng may apelyidong Zhao na yan. Maghintay ka, ipapakita sa iyo ng Panginoong Pusa ngayong gabi. Kung ano ang tunay na matalas na pandinig. Ginoo, palamigin niyo po ang inyong ulo. Hindi po karapat-dapat na sirain ang inyong kalusugan dahil lang sa isang mahirap na iskolar. Palamigin ang ulo, gustong-gusto ko ng balatan ng buhay ang iskolar na yan ngayon. Laisan. May kulang sa 1 buwan na lang bago magsimula ang pagsusulit sa bayan. Hindi ko hahayaang ang linyuan na yan. Nahampas lupang yan ay makapasok ng matiwasay sa silid pagsusulit. Hehehe, ang ibig niyo po sabihin, Ginoo, ay
Maghanap ng ilang tao para sakuin siya. At baliin ang kanyang mga kamay at paa. Iyon napakabobo. Ang pagbali ng mga kamay at paa ay magdadala lang ng gulo sa atin. Paano kung maalarma ang korte? Madadamay pa ang aking ama sa gulo. Ngayong hating gabi, magsama ka ng dalawang mabilis kumilos na mga kasamahan at pumunta kayo sa bahay ng mga Lin. Opo, ano po ang utos nyo, Ginoo? Magsisindi ba kami ng apoy? Hindi para sunugin ang bahay, kundi para magsunog ng mga gamit. Susunugin ang mga dokumento. Napakasalbahe talaga ng mga hayop na ito. Bata, may malaki kang problema. Ang rehistro ng sambahayan ng walang kwentang si Lin Yuan at ang kanyang dokumento ng garantiya ay nakatago sa sirang kahoy na kahon sa tabi ng kanyang higaan. Tahimik kayong pumasok doon at tupukin ang mga papel na iyon. Kapag wala siyang rehistro at garantiya, tingnan natin kung paano siya makakakuha ng pagsusulit sa bayan. Ginoong Zhao, napakahusay ng inyong plano na sirain ang kanyang pundasyon. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ngayong hating gabi, sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang hibla ng buhok kay Lin Yuan. Kapag wala kang dokumento ng rehistro, hindi ka lang makakakuha ng pagsusulit, kundi maaari ka pang hulihin bilang palaboy at piliting sumali sa hukbo. Bata, gising ka ba? Magsalita ka. Nagbayad ng pilak ang maputing mukha na Zhao na yan para upahan ang lokal na thug na si Laisan. Ngayong hating gabi, papasukin nila ang bahay mo para sunugin ang iyong rehistro ng sambahayan at dokumento ng garantiya upang harangan ang iyong pangarap na maging opisyal. Ang pagsira sa kinabukasan ng iba ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Dahil walang awa si Zhao Qianxi, huwag niya akong sisihin kung maging malupit ako. Hating gabi na. Bata, ano ang binabalak mo? Hindi ba pwedeng isumbong mo na lang sa mga otoridad? Isumbong sa otoridad. Anak ng katulong na magistrado si Zhao Qianxi. Kung walang ebidensya, babaliwalain lang ito ng pamahalaan. Dahil mahilig silang kumilos sa dilim, maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa kanila. Tulog na parang patay na baboy, pasukin na natin. Aray ko. Kuya Lai, dito na po yon. Maging matalas ang inyong mga mata. Nagbilin si Ginoong Zhao. Ang kailangan lang natin ay ang mga dokumento sa sirang kahoy na kahon sa tabi ng kanyang higaan. Pagkatapos ng trabahong ito, sapat na ang kikitain natin para magpakasaya sa Chanfeng Tower ng kalahating buwan. Kilos na. Ang binti ko. Hala. Hahaha. Ubo ang mga mata ko. Ano ito? Ang hapdi. Neo, ang mga tangang ito. Sa ganyang kakayahan, nagagawa pa nilang maging magnanakaw. Bata, oras mo na para umaksyon. May magnanakaw, may mga tulisan na pumasok para pumatay. Nasa panganib si Kuya Yuan. Tulong, may tao ba riyan? Hulihin ang magnanakaw, saklolo. Kuya Yang, kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Tulog na tulog si Yuan. Biglang pinuwersa ng tatlong ito ang pinto at pumasok. Na may hawak na matatalas na patalim. Na may layuning magnakaw at pumatay. Kung hindi ko lang aksidenteng natabig ang lalagyan ng abo sa kalan. At kung hindi rin nagpatunog ng gong si Xiaozi para humingi ng tulong, ay baka pugot na ang ulo ni Yuan ngayong gabi. Bata, ang galing ng pag-arte mo. Sayang ang talento mo kung hindi ka sasali sa grupo ng mga aktor. Tanggalin niyo ang takip sa mukha ng tatlong salot na ito. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Hindi ba ito si Laisan, ang salot sa bayan? Laisan, ikaw na walang hiya ka. Ayos lang kung magnakaw ka ng manok at aso noong una. Pero ngayon, naglakas loob ka pang pumasok sa bahay para pumatay. Iga po sila, bukas na bukas din ay dadalhin natin sila sa yamen. Punong na yon, napagbintangan lang po kami. Hindi po kami naparito para pumatay. Kami po ay. Anong kami po ay? Pagnanakaw sa loob ng bahay. Pagtatangkang pumatay. Ay may parusang kamatayan pagdating ng taglagas. Subalit kung inutusan ka lamang ng iba, na magnakaw ng ilang piraso ng walang kwentang papel, ang parusa ay 30 palo lamang ng kahoy. Laisan, kung ayaw mong mabulok sa kulungan ang pilay mong binti, mabuting mag-isip ka muna bago magsalita. Sino ang nag-utos sa iyo na sunugin ang aking mga dokumento ng rehistro? Si Ginoong Zhao po. Si Ginoong Zhao Qianxi po na mula sa bayan. Binigyan niya po ako ng 10 tael ng pilak para sunugin ngayong gabi ang mga dokumento ng rehistro at garantiya ni Lin Yuan, upang hindi siya makakuha ng pagsusulit sa munisipyo. Hindi po talaga ako naparito para pumatay. Sana po ay maunawaan niyo, punong na yon.
Zhao Qianxi, gusto mo palang maglaro ng marumi, ha? Ngayong araw, sa harap ng buong nayon. Huhubaran ko ang iyong mapagkunwaring pagkatao. Si Ginoong Zhao, ang anak ng makapangyarihang opisyal sa bayan. Opo, si Ginoong Zhao nga po. Punong nayon, alam niyo naman po ang kapangyarihan ng pamilyang Zhao. Kapag lumaki pa ang gulo na ito, walang sinuman sa atin ang makikinabang. Kaya maaari po bang pagbigyan niyo na ako? At pakawalan ako? Sinisiguro ko pong gagantimpalaan kayo ni Ginoong Zhao. Iyong punong nayon. Mga minamahal kong kanayon. Ang pagsusulit sa imperyo upang pumili ng mga iskolar ay ang pundasyon ng korte upang pumili ng mga haligi ng bansa. Ang pagsira sa mga dokumento ng pagsusulit ng isang tao ay katumbas ng pagpigil sa pagpili ng mga talento para sa korte. Ito ay isang pagtataksil sa emperador. Isang mabigat na krimen ng paghihimagsik. Kahit anak pa siya ng isang maliit na katuwang na magistrado. O kahit ang mismong prinsipe ng kaharian. Kapag gumawa ng ganitong krimen, ay dapat parusahan tulad ng isang karaniwang mamamayan. Pagtataksil sa emperador. Tama, kung ngayon ay nagawa niyang magbayad ng tao para sunugin ang aking mga dokumento. Bukas ay baka sunugin na rin niya ang mga titulo ng inyong mga lupa at bahay. Kung palalampasin lang natin ang nangyari ngayon. Nasaan na ang batas ng bayan ng Qingshui? Nasaan na ang batas ng dinastyang Dayong? Sino pa ang maglalakas loob na mag-aral at kumuha ng pagsusulit sa hinaharap? Tama si Kuya Yuan. Hindi natin sila dapat palampasin na lang ng ganoon. Tama, hindi sila dapat pakawalan. Kahit ang emperador ay dapat parusahan kapag lumabag sa batas. Bukas ay dadalhin natin ang mga magnanakaw na ito sa yamen upang magsampa ng kaso. May daan-daang tao tayo sa bayan ng Qingshui. Matatakot ba tayo sa isang katuwang na magistrado? Tama ang sinabi ng panganay na anak ng pamilyang Lin. Igapos ninyo ng mahigpit. Bukas ng umaga. Ako mismo ang mangunguna. Upang dalhin ang 3 salot na ito sa yamen at humingi ng katarungan. Ang batang ito, kayang-kaya niyang baluktutin ang katotohanan. Talagang napakahusay niyang mangudyok ng damdamin ng mga tao. Sino ang nagpapatunog ng tambol sa labas upang humingi ng katarungan? Humihingi po ng katarungan. Ang tahanan po ng inyong abang lingkod ay biglang nanganib. Kaya pakiusap po, hukom, bigyan niyo kami ng katarungan. Hindi ko akalain na si Qianxi, ang aking walang kwentang anak na marunong lang manggulo. Kahit ang pagsunog lang ng dokumento, ay nagawa pa nilang mag-iwan ng ganoong kalaking ebidensya. Kagalang-galang na hukom, na pagbintangan lang po ang mababang mamamayang ito. Inutusan lang po talaga ako ng Ginoong si Zhao Qianxi. Binigyan niya po ako ng 10 tael ng pila upang sirain ang dokumento sa pagsusulit ni Lin Yuan. Isang malaking kasinungalingan. Ikaw na hamak na salot. Nahuli ka na ngang nagnanakaw sa loob ng bahay. At nangahas ka pang idawit ang anak ng isang opisyal. Ang Ginoong si Zhao ay isang iskolar. Paano niya magagawa ang ganoong kababang gawain? Mga kawal, bigyan muna ang salot na ito ng 20 palo. Kagalang-galang na hukom. Sa sinaunang pamahalaan, nagpoprotektahan ang mga opisyal sa isa't isa. Sa testimonya lang ng isang hamak na salot. Hinding-hindi ko mapapabagsak ang katulong na magistrado. Ngunit ang layunin ko sa araw na ito ay hindi naman talaga para pabagsakin ang pamilya Zhao. Kagalang-galang na hukom. Kung nagpaparatang man po si Laisan o hindi. Kayo po na may matalas na paningin. Ang tiyak na makakahatol niyan. Ngunit may isang bagay po akong hindi maunawaan. At nais ko po itong itanong sa inyo. Magsalita ka. Ayon po sa batas ng dinastyang Dayong, 3 aklat, 7 artikulo ng batas sa sambahayan. Ang sinumang sumira sa dokumento ng pagsusulit ng isang iskolar at humadlang sa pagsusulit ay parurusahan ng 80 palo at 3 taong pagpapatapon. Kung hindi lang po ako pinalad kagabi. Tiyak na natupok na ang aking dokumento. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa aking kinabukasan, kundi sa katarungan din ng pamahalaan sa pagpili ng mga mahuhusay na iskolar. Kumalat na po ang balitang ito sa bayan ng Qingshui at sa buong lalawigan. Kung walang makatarungang paghatol na maibibigay, maaaring mawalan ng pag-asa ang lahat ng iskolar sa lalawigang ito. At masisira pa ang inyong malinis na reputasyon bilang isang makatarungang hukom. Lin Yuan, tama ang iyong sinabi. Tiyak na imbestigahan ng mabuti ng hukumang ito ang kasong ito. Tungkol sa pagnanakaw ni Laisan sa loob ng bahay. Napakalinaw ng mga ebidensya. Sila ay parurusahan ng 40 palo. At ipaparada sa publiko ng nakakulong ang lieg sa kahoy sa loob ng 3 araw. Tungkol naman sa pagdawit kay Ginoong Zhao. Dahil walang sapat na pisikal na ebidensya, hindi mo na ito gagawa ng kaso sa ngayon. Subalit dahil sa takot na iyong naranasan. At kabaguhan mo pa lamang gumaling sa malubhang sakit.
Habang naghahanda ka pa para sa pagsusulit, ang katulong na magistradong si Zhao bilang pakikiramay sa isang mahirap na eskolar ay magbibigay ng 50 tael ng pilak bilang pampalubag loob sa iyong pagkatakot at pambayad sa nasirang pader at kandado ng iyong bakuran. Tinatanggap mo ba ito? Nagpapasalamat po ang mababang mamamayang ito sa inyong makatarungang pagpapatupad ng batas. At nagpapasalamat din po kay Hukom Zhao sa kanyang kabutihang loob. Ang 50 tael ng pilak ay sapat na para mapabuti ang aking buhay at makabili ng mga aklat. Ang tunay na palabas ay dapat maganap sa mismong pagsusulit, sa harap ng lahat ng tao, upang tuluyan siyang mapahiya at masira ang reputasyon. Kuya Yuan, napakahusay mo talaga. Maging ang kagalang-galang na hukom ay pinuri ang kaalaman mo sa batas. Hehe. Halika, pumunta tayo sa pinakamagandang tindahan ng karne sa bayan. Bibili tayo ng 2 kilo ng masarap na liempo. At magluluto tayo ng masarap na adobong liempo ngayong gabi. Bata, napaalis ka na ba agad ng 50 tael ng pilak? Akala pa naman ng Panginoong pusa na ito ay ipakukulong mo ang may apelyidong Zhao na yon. Kapag kinorner mo ang isang ahas, tiyak na lalaban at tutuklawin ka nito. Sa ngayon, wala pa akong sapat na lakas para mapabagsak siya ng tuluyan. Ang 50 tael na ito ay paunang interes pa lamang. Sa mismong araw ng pagsusulit, ipapadama ko sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Kung susundin ko ang paraan ng dating may-ari ng katawang ito na mag-aral ng walang pag-intindi. Kahit makalbo pa ako sa pag-aaral, hindi pa rin ako makakasulat ng sanaysay na hahangaan ng mga taga-suri. Bata, sumuko ka na ba? Matagal na kitang pinagsabihan. Ano ba ang mapapala mo sa pag-aaral? Mabuti pang sumama ka sa akin at matutong manghuli ng daga. Kahit papaano ay hindi ka magugutom. Sa pagbukas ng pinto ng palasyo ng alaala, bumungad ang malakas na nyebe. Sa loob ng tapayan ng tubig ay ang doktrina ng gitna. Nakasulat sa inkstone ang analects. Kitang-kita ito. Kuya Yuan, nagbabasa ka pa rin ba? Nakita kong nakasindi pa rin ang ilaw sa silid mo. Baka magutom ka at magkasakit. Kuya Yuan, ano ba ang iginuguhit mo? Mukha itong sanga ng puno. Hindi ba pagsusulat ng sanaysay ang ginagawa mo? Tinatawag itong mind map. Isa itong paraan para ayusin ang mga komplikadong kaisipan at konsepto mula sa libro. Tingnan mo, ang kaalaman sa aklat na ito ay parang isang lambat. Kapag nakuha mo ang pangunahing punto, madali mo nang maiugnay ang iba pang mga paksa. Ang galing mo talaga, Kuya Yuan. Sayang nga lang at babae ako at hindi marunong magbasa. Kaya hindi kita matulungan, Kuya Yuan. Kuya Yuan, ano ang ginagawa mo? Hindi ko alam kung paano humawak ng panulat. Baka marumihan ko lang ang papel mo. Huwag kang gumalaw. Ito ang pangalan mo. Sinong nagsabing mas mababa ang mga babae kaysa sa mga lalaki? Para sa akin, si Zaire at ang mga mag-aaral sa akademya ay walang anumang pagkakaiba. Pagkatapos ng pagsusulit sa bayan, tuturuan kitang magbasa at magsulat. Para sa hinaharap, ikaw na ang mamamahala sa mga libro ng kwenta ng pamilya natin. Masyadong cheesy. Halos mangilo ang mga ngipin ng Panginoong pusa rito. Bata, huwag ka munang magsulat. Ilang araw nang nakatambay ang Panginoong pusa sa bubong ng likod bahay ng yamen. At may narinig akong napakalaking balita na yayanig sa lahat. Anong balita? May kinalaman ba ito kay Zhao Qianxi? Hehe, hindi lang basta may kinalaman. Ang ama ni Zhao Qianxi, para masigurong mangunguna ang anak niya sa pagsusulit na ito, ay gumastos ng 1,000 tael ng pilak. Para suhulan ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng hukom. Ninakaw nila ang huling tanong. Para sa huling bahagi ng pagsusulit sa bayan. Pandaraya sa pagsusulit. Ninakaw ang tanong sa pagsusulit. Narinig mo ba kung ano ang mismong tanong? Makinig kang mabuti. Ang tanong ay, ang marangal na tao ay walang kaagaw. Maliban na lamang sa paligsahan ng pana. At ang hamak na tao kapag naghirap ay gumagawa ng masama. Ang dalawang pangungusap na ito ay tila walang kinalaman sa isa't isa. Napakahirap dugtungin at ipaliwanag ang paksa. Ang walang kwentang si Zhao Qianxi na yon. Kung hindi siya kukuha ng magsusulat para sa kanya. Siguradong wala siyang maisusulat kahit isang salita sa pagsusulit. Dahil naglakas loob siyang mandaya sa pagsusulit. Huwag niya akong sisihin kung ubusin ko sila ng walang awa. Bata, napakasama ng ngiti mo ngayon. May pinaplano ka bang masama, no? Ngayong alam na natin ang tanong. Kung hindi ko siya bibigyan ng isang malaking regalo, paano ko mabibigyang katarungan ang 1,000 tael ng pilak ng katulong na magistrado na si Zhao? Ang silid-aralan ay parang digmaan. Hindi lang simpleng sanaysay ang isusulat ko, kundi isang matalim na espada na magpapako sa pamilya Zhao. Sa haligi ng kahihiyan habang buhay.
Aba, hindi ba ito ang sikat na sikat? Nasilinyuan ng bayan ng Qingshui. Matapos mong tanggapin ang 50 tael para sa gamot mo mula sa akin. Naglakas loob ka pa ring pumunta rito para ipahiya ang sarili mo. Kuya Chancy, bakit mo pa siya pinapansin? Isang mahirap na iskolar na tinanggihan sa kasal. Malamang ay hindi man lang kabisado ang 4 na aklat at 5 klasiko. Kapag pumasok siya ngayon, baka lumabas siyang walang naisulat sa papel. Ang ingay ninyo. Tabi niya. Linyuan, huwag kang magkunwari rito. Kapag pumasok ka na sa silid pagsusulit na ito ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang papel mo ay tiyak na magiging basura lang. Ganoon ba? Kung gayon, abangan ko iyan. Tingnan natin kung kanino talagang papel ang magiging basura. Buksan ang mga basket ng pagsusulit. Creek. Tumahimik ang lahat, ito ay isang sagradong lugar ng pagsusulit. Ipinagbabawal sa sinuman ang makipagbulungan. Parurusahan ng mabigat ang sinumang lalabag. Ay! Gumastos ang aking ama ng 1,000 tael ng pilak para bilhin. Ang mga tanong at talagang walang pinagkaiba. Ay! Ang mukha ko. Ang mga mata ko. Ay! Ano ang nangyayari rito? Ito ay isang sagradong lugar ng pagsusulit. Sino ang nag-ingay rito? Dakilang opisyal, iligtas ninyo po ako. May halimaw. May pusang gubat na kumamot sa akin. Sana po ay maging malinaw ang inyong pagtingin, dakilang opisyal. Kani-kanina lang, maayos naman ang paglalakad ng kapatid na kay na ito. Nang bigla na lang siyang sumugod sa papel ng pagsusulit ng mag-aaral na ito. At bumagsak kasama ang kanyang lalagyan ng tubig. Kung hindi lang siya biglang sumigaw at natumba sa sarili niyang pagkakamali. Marahil ay nasira na ang papel ng mag-aaral na ito. Tungkol naman sa pusang gubat. Tingnan niyo po ng mabuti, dakilang opisyal. May bakas ba ng pusa sa loob ng silid ng pagsusulit na ito? Kahiyahiya. Ang mag-ingay ng ganito sa loob ng silid pagsusulit ay nakakaabala sa mga kukuha ng pagsusulit. Mga bantay, kalad ka rin palabas ang lampang walang silbi na ito. Tanggalin siya sa kanyang tungkulin bilang bantay. At bigyan siya ng 20 palo ng baston. Dakilang opisyal, wala po akong kasalanan. Ginoong Zhao, iligtas ninyo. Linyuan, hindi ka naman naabala. At nanatili kang mahinahon. Ipagpatuloy mo na ang iyong pagsagot. Salamat po, dakilang opisyal. Bigyan niyo ako ng bagong papel. Ang tunggalian ng isang Ginoo ay nakasalalay sa pag-unawa sa katotohanan upang iligtas ang mundo. Hindi lamang sa pagpapakita ng walang kabuluhang tapang. Ang kasamaan ng isang hamak ay nakasalalay sa pagpapakasasa sa pagnanasa upang labagin ang batas. Paano ito magiging simpleng pamumuhay lamang sa kahirapan? Matalas ang panulat ng batang ito, parang kutsilyo. Dakilang opisyal, napakahirap at napakatuso talaga ng mga tanong sa taong ito. Karamihan sa mga sagot ng mga mag-aaral ay pilit at walang saysay. Kakarampot lamang, mga 10 o higit pa, ang halos pwede nang basahin. Hay! Itong si Zhao Chancy, mukha namang kagalang-galang noong mga nakaraang araw. Ngunit sa loob ng silid pagsusulit ay nagpanik siya ng ganito. Hindi lamang niya sinira ang kanyang unang papel, kundi ang isinulat niyang muli ay mas malala pa at walang kwenta. Napakagandang sanaysay. Isang henyo, tunay na isang henyo. Dakilang Zhou, tingnan niyo po ito dali. Ang sanaysay na ito ay parang nagbigay buhay sa mga turo ng Analects. Ang ganitong uri ng kaisipan. Huwag nang sabihin pa ang pagsusulit sa bayan. Kahit ang mga nakapasa sa panalawigang pagsusulit, ay tiyak na mangunguna rin. Ang sanaysay na ito ay hindi lamang may malalim na kahulugan, kundi tinutugunan din ito ang mga kasalukuyang problema ng lipunan. Ang nag-umapaw na katarungan sa bawat salita ay nagpapatayo ng balahibo. Bilis, buksan ang takip sa pangalan. Tingnan naman natin kung saang akademya nagmula ang matalinong mag-aaral na ito. Napakahusay mo, Linyuan. Ipaalam ang aking utos bilang pinuno ng bayan, na ang nanguna sa pagsusulit na ito sa bayan ay walang iba kundi si Linyuan. Ako mismo ang magpapaskil ng resulta para sa kanya.
Kuya Chancy, kapag pumasa ka ngayong araw. Sinabi ng aking ama na maghahanda siya ng handaan sa bayan ng 3 araw at 3 gabi. Upang malaman ng lahat ng tao kung gaano kahusay ang panlasa ko, ni Wang Jiao sa pagpili ng mapapangasawa. Siyempre naman, mas mabuti na yan kaysa sumama sa ilang mahihirap at walang silbing tao. Oh, hindi ba ito ang mayabang na silin na dakilang mag-aaral? Bakit, sa tingin mo ba talaga ay makakapasa ka? Kung ako sa'yo, matagal na akong nagtago sa probinsya at hindi na nagpakita pa. Para hindi ka mapahiya kapag nalaman mong bumagsak ka. At pagtawanan ka ng lahat ng tao. Lin Yuan, nabalitaan kong natakot ka raw ng husto dahil sa pusa sa loob ng silid pagsusulit. Na kahit ang panulat mo ay hindi mo nahawakan ng maayos. Gusto kong makita ngayong araw kung anong ranggo ang makukuha ng papel mo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kuya Chancy, bakit hindi pa nababasa ang pangalan mo? Anong ikinababahala mo? Inayos na ng ama ko ang lahat. Siguradong kasama ako sa nangungunang 3. Baka nga ako pa ang maging nangunguna. Pangatlong pwesto, Sun Yaoting. Pangalawang pwesto, Zhu Deqing. Mula sa Changning. Ang unang pwesto, ang nangunguna. Lin Yuan ng bayan ng Qingshui. Kuya Yuan, nakapasa ka. Ikaw ang nangunguna, ang unang pwesto. Miu haha, dahil kumilos ang Panginoong Pusa. At sa talino mong bata ka. Napakadali lang nitong makuha. Imposible, hinding-hindi yan maaari. Nagkamali ka lang tiyak ng basa. Ang ama ko ang katulong na magistrado. Ako dapat ang nangunguna. Paanong ang walang kwentang si Lin Yuan ang magiging una? Lapastangan. Zhao Chancy, sa labas ng bulwagan ng pagsusulit. Paano mo nagagawang magsisigaw at magwala rito? Akala mo ba ang pagsusulit ng imperyo ay isang tindahang pagmamay-ari ng pamilya Zhao mo? Na maaari mong ipapasa kung sino man ang gustuhin mo. Kagalang-galang na magistrado po. Hindi po ako sumasang-ayon. Tiyak na nandaya si Lin Yuan. Napakahusay at napakaganda ng pagkakasulat ng aking papel. Paanong hindi man lang ito nakasama sa listahan? Mabuti kung hindi ka sang-ayon. Ipapakita ko sa iyo ng malinaw para matauhan ka. Tingnan mo mismo ang iyong isinulat. Anong klaseng kalokohan at basura ito? Sa loob ng silid pagsusulit. Hindi mapakali ang iyong isip. Sinira mo ang iyong papel. At nang isulat mo itong muli. Hindi lamang magulo at walang koneksyon ang mga pangungusap mo. Kundi maging ang pinakapangunahing tugma at tono. Ay tuluyan mo nang nalimutan. Sa ganitong klaseng basura, umaasa ka pang makasama sa listahan. Hindi ka pinarusahan ng magistradong ito sa kasalanang pag-ingay sa bulwagan. Dahil lamang sa kaunting respeto sa iyong ama. Kuya Yuan, nagkamali ako. Niloko lamang ako ni Zhao Chancy. Sa katunayan, nasa puso ko pa rin kayo palagi. Hindi pa naman natin pinapawalang bisa ang kasunduan sa kasal, hindi ba? Kuya Yuan, patawarin niyo na ako, pakiusap. Binibining Wang, mahiya naman kayo sa sarili niyo. Mula simula hanggang wakas, iisa lamang ang aking mapapangasawa. Siya ang nakasama ko sa hirap at ginhawa. Ang aking katuwang sa buhay na si Su Xiaozi. Tungkol naman sa 10 tael ng pilak para sa kabayaran ng iyong kabataan. Matagal na tayong walang utang sa isa't isa. Zaire, halika na. Uwi na tayo. Mayroon pa siyang pambihirang talino upang pamunuan ang bansa at tulungan ang mamamayan. Ang maliit na bayan ng Changning na ito ay tila hindi na kayang pigilan ang isang makapangyarihang dragon na tulad niya. Sa pagsusulit sa antas ng prepektura sa susunod na buwan, ang mga anak ng mayayamang pamilya sa lungsod ay tiyak na haharap sa isang matinding pagsubok. Hay! Mula sa 50 tael na kabayaran, wala pang 25 tael ang natira. Para makasali bilang tagapakinig sa Akademya ng Bailu sa lungsod. Kasama na ang matutuluyan at pagkain, kailangan ng hindi bababa sa 50 tael. Talangan malalaman mo lang ang halaga ng pera kapag kailangan mo na ito. Kuya Yuan, nag-aalala ka ba? Nag-aalala ka ba sa gagamitin mong pera para sa paglalakbay patungong lungsod? Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Nagpunta ako ngayon sa sanglaan sa bayan para magtanong. Sabi ng tagapamahala roon, bagaman hindi ganoon kaganda ang kalidad nito. Ngunit isa pa rin itong lumang hiyas ng jade. Maaari itong maisangla sa halagang 30 tael ng pilak. Kuya Yuan, dalhin mo na ito patungong lungsod. Kapag naging mataas na opisyal ka na balang araw, maaari mo na itong tubusin muli. Kalokohan. Kuya Yuan, ako po kasi. Zaire, ako si Lin Yuan, isang tunay na lalaki. Kung maging ang panggastos ko sa paglalakbay ay kailangan pang kunin sa pagsasangla ng iyong alaala. Mas mabuti pang itapon ko na lang sa aso ang karangalan ko bilang nangunguna sa pagsusulit. Itabi mong mabuti ang hiyas ng jade na yan.
Ako na ang gagawa ng paraan para sa pera. Ngunit kalahating buwan na lamang ang natitira bago ang pag-alis patungong lungsod. Saan naman tayo kukuha ng ganoon karaming pilak? Zaire, naniniwala ka ba na sa loob ng 3 araw? Papapilahin ko ang mga mararangal at mayayamang tao na yon. Para maghatid ng pilak dito sa ating pamilyang Lin. Bata, kapag sumabog ang pagyayabang mo, tiyak na mapapahiya ka. Kumita ng 12 ng tael sa loob ng 3 araw. Akala mo ba ikaw ang Diyos ng yaman na bumaba sa lupa? Zaire, bukas ng umaga, pumunta ka sa magkakatay sa bayan. At bilhin mo ang pinakamura at walang gustong kumuha na 10 G ng taba ng baboy. Pagkatapos, pumunta ka sa tindahan ng pampaganda at bumili ng murang tuyong bulaklak ng osmanthus at jasmine. Kung magagawa ko ang modernong sabon, tiyak na magiging makina ito ng paggawa ng pera na may napakalaking kita. Taba ng hayop at tubig na may alkali. Painitin at haluin. Para magkaroon ng reaksyong sa punifikasyon. Kuya Yuan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Napakabango naman. Ginagawa ko ang magiging susi natin para makapasok sa kabisera. Ay! Hatsing! Napakabango, mamamatay na yata ang pusa rito. Bata, talaga bang mabebenta sa malaking halaga ang ginagawa mong iyan? Malalaman natin kapag sinubukan natin. Zaire, subukan mong maghugas ng mukha gamit ito. Kuya Yuan, napakakamangha-mangha ng bagay na ito. Kaunti lang ang ginamit ko. Pero marami agad itong nagagawang puting bula. Mas maganda pa ito ng 100 beses kaysa sa sabon na nagkakahalaga ng 10 tael ng pilak bawat kahon. Na ibinebenta sa bayan. At pagkatapos maghugas, may naiiwan pang mabangong amoy sa katawan. Halika, Zaire. Magpalit tayo ng damit. Pupunta tayo sa kabisera para sa isang malaking negosyo. Ginoo, naghahanap ka ba ng pampaganda para sa iyong may bahay? Hindi ako bibili ng pampaganda. Naparito ako para magdala ng malaking kayamanan kay tagapamahala Hua. Nagbibiro ka yata, Ginoo. Ano bang pambihirang bagay ang hindi pa nakikita ng aking pavilyon ng Baihua? Ano ito? Ang tawag dito ay yurong soap. Hindi sapat ang salita lamang. Subukan mo ito, tagapamahala, at malalaman mo. Ginoo, hindi ko alam kung gaano karami ang yurong soap na mayroon ka. At magkano ang halaga nito? 5 tael. 5 tael ng pilak para sa isang piraso. Sige, kukunin ko na ang lahat ng 12 piraso sa kahoy na kahon na yan. Hindi lang yan. Sa mga susunod na produkto na mayroon ka. Ginoo, hindi ko alam kung gaano karami ang yurong soap na mayroon ka. At magkano ang halaga nito? 5 tael. 5 tael ng pilak para sa isang piraso. Sige, kukunin ko na ang lahat ng 12 piraso sa kahoy na kahon na yan. Hindi lang yan. Sa mga susunod na produkto na mayroon ka. Handang bilhin ang aking pavilyon ng Baihua sa halagang 6 na tael ng pilak. Ang bawat piraso para sa lahat ng iyong supply. Basta huwag mo lang itong ibebenta sa iba. Alamin mo ang background ng batang iyon. Ang mapilit ang kuripot na si Hua Sanyang. Na maglabas ng 60 tael ng pilak para sa bagay na yon. Tiyak na isa itong minahan ng ginto. Dahil narito na siya sa teritoryo ng Jiangzhou. Ang daan ng kayamanang ito ay dapat mapunta sa pamamahala ko, si Qiandafu. Bata, huwag mong ipagmalaki ang yaman mo. May nagmamanman na sayo. Nagustuhan ng Pangulong Qian ng kapisanan ng mga mangangalakal ang iyong sabon. At tila nagustuhan din niya ang maganda mong asawa sa iyong tabi. Ganoon ba? Nag-aalala nga ako na ang 60 tael na ito ay sapat lang para sa matrikula. Malayo pa ito sa kailangan para makapagsimula rito sa kabisera. Dahil may nagmamadaling maghatid ng pera at mag-alay ng buhay. Bago ako kumuha ng pagsusulit sa kabisera. Uunahin ko munang asikasuhin ang Pangulong Qian na ito. Bata, nalaman ko na ang lahat. Ang matabang lalaking iyon ay si Qiandafu. Siya ang pangalawang pangulo ng kapisanan ng mga mangangalakal sa Jiangzhou. May hawak siyang grupo ng mga pusakal na mamamatay tao. Na gumagawa ng mga maruruming trabaho para sa kanya. Kailan niya planong kumilos? Nagbigay ng mahigpit na utos si Qiandafu. Hindi lang para pilitin kang ibigay ang formula ng sabon. At babaliin pa ang mga kamay at paa mo para itapon sa ilog at ipakain sa mga isda. Tungkol naman sa batang babae sa bahay mo. Plano ng matandang manyakis na yon na suluhin siya para sa sarili niyang aliw.
Noong una, gusto ko lang gamitin ang kamay niya para magpasiklab ng otoridad sa lungsod. Ngayong siya na mismo ang naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Huwag niya akong sisihin kung ubusin ko sila ng lubusan. Tungkol naman sa gobernador ng lungsod. Ano na ang balita sa pag-imbestiga? Ang gobernador ng Jiangsu ay nagngangalang Lu. Kilala siya bilang isang lalaking labis na umiibig at sunod-sunuran sa kanyang asawa. Nitong nakaraang 3 buwan, dinapuan ng isang kakaibang sakit si Ginang Lu. Nangangati at nagkakapantal-pantal ang buong katawan niya. Na may matinding pangangati. Kahit ang mga sikat na manggagamot sa lungsod ay ipinatawag na, ngunit hindi pa rin siya mapagaling. Hindi lang dahil gusto kanilang piliting ibigay ang formula ng sabon. Kundi babaliin pa nila ang mga kamay at paa mo. At itatapon sa ilog para ipakain sa mga isda. Tungkol naman sa batang babae sa bahay mo. Plano ng matandang manyakis na yon na suluhin siya para sa sarili niyang aliw. Noong una, gusto ko lang gamitin ang kamay niya para magpasiklab ng otoridad sa lungsod. Galit na galit si Gobernador Lu at nagbabasag na ng mga tasa sa likod ng bulwagan. Mga pulang pantal sa buong katawan. At matinding pangangati. Malamang na malubhang eksema o impeksyon sa fungus ito. Mabagal umepekto ang mga sinaunang gamot na nilaga. Ito ang magiging pinakamahusay nating kalasad. Zaire, dalhin mo ang mga pilak. Punta ulit tayo sa botika. Ngayong gabi, magpapakulo tayo ng isang espesyal na sabon. Kuya Yuan, bakit parang kakaiba ang amoy ng sabong ito? Tinatawag itong sabong panggamot. Hindi ito ginawa para amuyin, kundi para magligtas ng buhay. Binibining Kyukui, sandali lang po. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ako po si Lin Yuan, ang nanguna sa pagsusulit sa bayan ng Changming. Nabalitaan ko pong dinapuan si Ginang Lu ng isang sakit na nagdudulot ng matinding pangangati. Kaya hindi siya makatulog sa gabi. May lihim na formula ang aking mga ninuno. At gumawa ako ng espesyal na sabong gawa sa kusyen at sulpur. Nasadyang panggamot sa mga pabalik-balik na sakit sa balat at matinding pangangati. Ginoong Lin, nagpapasalamat po ako sa inyong mabuting intensyon. Ngunit napakarami na sa lungsod na. Mga matatandang manggagamot na may mapuputing balbas ang walang nagawa. Ang isang bagay na hindi naman kilala tulad ng sa inyo. Paano itong mapangangahasang gamitin ng ginang? Binibining Kyukui. Hindi na matiis ni Ginang Lu ang matinding pangangati ngayon. Siguradong nasugatan na niya ang kanyang balat. At baka nagnanaknak na nga ito, hindi ba? Dalhin mo ang sabong panggamot na ito pabalik. At sabihin mo lang sa ginang na gumamit ng maligamam na tubig para ipahid ito sa apektadong bahagi hanggang sa bumula. At banlawang mabuti pagkalipas ng ilang sandali. Kung hindi nito mapapawi ang pangangati sa unang gamit. Ang aking titulo bilang nanguna sa pagsusulit sa Changming ay malaya pong babawiin ng gobernador. Nandyan na sila. 12 tao lahat-lahat. May hawak silang mga sandata. Oh, naghihintay ka pala rito para mamatay, batang iskolar. May lakas ka rin ng loob. Dahil hindi ka tumakbo. Haha. Pangulo Qian, napadalaw kayo sa kalagitnaan ng gabi. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Huwag ka nang magkunwaring inosente. Ibigay mo sa amin ang formula ng urong soap na ginagawa mo. Kung hindi, nabalitaan kong napakaganda raw ng asawa mo. Kapag hindi ka nakipagtulungan, matagal nang nagtitiis ang mga tauhan ko. Hehe. Qian Dafu, ayon sa batas ng Dinastyang Dayong. Ang sinumang mag-organisa ng armadong grupo para pagnakawan ang isang tahanan ay papatawan ng parusang kamatayan ng walang antala. Akala mo ba talaga ay pamilya Qian mo ang nagpapatakbo sa Jiangsu? Hahaha, dito sa Jiangsu. Basta may pera ako. Laging bukas ang pinto ng pamahalaan para sa akin. Kahit ang gobernador pa, ay kailangan pa rin tumanggap ng mga regalo at suhol mula sa akin tuwing may okasyon. Sugod. Baliin niyo muna ang 2 braso niya. Sino ang naglalakas loob na saktan si Ginoong Lin? Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Ang mga personal na bantay ng gobernador. Ang inyong lingkod, si Lu Sheng. Sa utos ng gobernador. Naparito ako upang imbitahan ang unang iskolar na si Lin sa mansyon para sa isang pag-uusap. Matapos gamitin ng ginang ang inyong sabon. Nawala na ang matinding pangangati nito. May utos ang gobernador. Na si Ginoong Lin ay isang mahalagang panauhin ng yamen ng gobernador. Sinumang mangahas na saktan si Ginoong Lin ay papatayin ng walang awa. Paano naging mahalagang panauhin ng gobernador ang isang mahirap na iskolar?
Pangulong Qian, sino nga ulit ang sinabi mong nagpapasya rito sa Jiangsu? Ginoong Lin. Hindi, Lolo Lin. Ako po ay naging bulag at walang galang. Nasilaw po ng kasakiman ang aking puso. Pakiusap, ituring niyo na lang akong parang utot at hayaan akong umalis. Handa ko pong ibigay sa inyo ang lahat ng shares sa Baihua Pavilion. Handa po akong magbayad ng 3,000 tiles. Hindi 5,000 tiles para sa aking buhay. Ayon sa batas ng dayong, paano ito dapat parusahan? Bilang tugon kay Ginoong Lin, ayon sa batas, dapat siyang ikulong sa piitan. At bitayin pagdating ng taglagas. Ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ay sasamsamin para sa kaban ng bayan. Hindi. Ilayo siya. Ginoong Lin, paumanhin po kung kayo ay nagulat. Nakahinto na po ang karwahe sa eskinita. Naghihintay pa po ang gobernador at ang ginang sa likod na bulwagan, tuloy po kayo. Magpahina ka na ng maaga. Isara mong mabuti ang pinto. Unang Scholar Lin, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Unang Scholar Lin, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Masyado po kayong nagpupuri, gobernador. Ang inyong mag-aaral ay, ngunit bukod sa pag-aalok ng gamot ngayong araw, mayroon pa akong isang negosyo na makakapagpapuno sa kaban ng Jiangsu. At tiyak na magpapasaya rin sa inyong ginang. Nais ko po itong isang guni sa inyo, gobernador. O, sige na, pakinggan natin. Gobernador, kinokontrol ni Qian Dafu ang industriya ng kosmetiko sa Jiangsu. Nang agaw siya sa pamamagitan ng panlilinlang at dahas. Kaya galit na galit ang mga mamamayan sa kanya. Ngayong pumasok siya sa aking tahanan ng may dalang sandata. Malinaw at matibay ang ebidensya laban sa kanya. Maaari niyo po itong gamiting pagkakataon upang mag-imbestiga pa. At samsamin ang lahat ng kanyang nakaw na yaman. Upang mapuno ang kaban ng bayan sa isang iglap. Ang negosyo ng sabong ito ay may napakalaking kita. Nalampas sa inyong inaasahan. Mula lang po ako sa isang mahirap na pamilya. Kaya hindi ko kayang protektahan ang ganito kalaking pagkakakitaan. Kung hindi niyo po mamasamain, handa ko pong ibigay ang eksklusibong karapatan sa pagbebenta ng sabon. Dito sa buong Jiangsu. Kailangan lang nating magbukas ng isang tindahan sa ilalim ng pangalan ng inyong ginang. At 30% lang ng kita ang kukunin ko. Ang natitirang 70% ay magsisilbing regalo ko. Bilang sariling pera ng ginang para sa kanyang mga kosmetiko. Ano po ang inyong palagay, gobernador? Napakatalas ng kanyang pag-isip. At napakalakas ng kanyang loob. Hindi ito basta isang iskolar mula sa lalawigan. Malinaw na isa siyang matandang kuneho na bihasa sa politika. At sa mundo ng negosyo. Dahil ang asawa ng gobernador ang kanyang magiging sandigan. Sino pa sa Jiangsu ang mangangahas na humarang? Kahit sa isang daliri ng negosyo ng sabong ito. Hahaha, napakahusay. Lin Yuan o Lin Yuan. Hindi nga nagkamali ang gobernador na ito sa pagtitiwala sa iyo. Ang negosyong ito, tinatanggap ko ito para sa aking asawa. Mula ngayon, dito sa Jiangsu, mag-focus ka na lang sa iyong pag-aaral para sa pagsusulit. Kung sino man ang mangahas na sumabotahe sa iyo ng patago, ay kinakalaban na rin ang gobernador na ito. Bata, ang galing mong gumamit ng ibang tao para iligpit ang kaaway mo. At ang kakayahan mong kumita ng walang nilalabas na puhunan, ay mas mukha pang masama kaysa sa akin na si Panginoong Pusa. Ha! Ha! Nabalitaan mo na ba? Sa lalawigan ng Changning, ang lugar na tirahan ng mga hampas lupa. Ngayong taon, mayroon palang nanguna sa 2 sunod na pagsusulit sa bayan. Lin Yuan daw ang pangalan. Nabalitaan kong papasok din siya ngayon sa ating Akademya ng Bailu upang makinig sa klase. Ano namang katakataka sa isang nanguna na galing sa isang liblib at mahirap na bayan? Baka nga hindi pa niya kabisado ang buong area. At naglakas loob pa siyang pumunta rito sa lungsod upang magpahiya. May punto kayo, mga kasama. Kung maglalakas loob na pumunta rito si Lin Yuan ngayon, gusto ko siyang subukan. Titingnan natin kung gaano talaga siya kagaling. Baka madungisan lang niya ang pintuan ng ating Akademya ng Bailu. Aba, napakayabang naman ng pananalita mo. Ako si Lin Yuan. Mula sa bayan ng Changning. Nabalitaan kong nais akong subukan ni Ginoong Liu. Ikaw pala ang nanguna sa pagsusulit sa Changning. Napakalakas din ng loob mo. Dahil gusto mo namang ipahiya ang iyong sarili. Pagbibigyan kita. Tatanungin kita. Kahapon, sa panayam ng punong guro. Binanggit niya ang mula sa aklat ng mga kasulatan, ang puso ng tao ay mapanganib. Ang puso ng daw ay mahiwaga. Maging dalisay at tapat. At panghawakan ang gitnang landas. Kaming mga anak ng mararangal na pamilya ay naniniwala na.
Ito ang aral ng pantas sa atin. Na dapat nating pigilan ang sarili at sundin ang kagandahang asal. Sundin ang batas ng langit. At pawiin ang mga makamundong pagnanasa ng tao. Upang maging isang pantas. Hindi ko alam kung ano ang opinyon ng dakilang henyong si Lin tungkol dito. Hahaha. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan ko kayong lahat. Na naging mangmang dahil sa bulag na pagbabasa. Ang mga kilalang henyo ng Akademya ng Bailu ay binaluktot ang aral ng pantas at ginawa itong isang bagay na pumipigil at sumisira sa kalikasan ng tao. Ito ay lubos na katawa-tawa. Ano ba ang batas ng langit? Ano ba ang pagnanasa ng tao? Ang kumain kapag nagugutom. Ang magsuot ng damit kapag nilalamig. Ito ay pagnanasa ng tao. Ngunit ito rin ay batas ng langit. Kung itinuro ng pantas na pawiin ang pagnanasa ng tao, tatanungin kita, Ginoong Liu, ang pagsusuot mo ngayon ng marangyang telang seda at ang pagpaypay gamit ang mamahaling pamaypay na may ginto ay upang labanan ang lamig o upang ipagmalaki ang karangyaan at pagnanasa ng isang anak mayaman. Walang umiiral sa labas ng isip. Ang landas ng pantas ay wala sa mga kasulatan, kundi nasa loob ng ating puso. Ang kaalaman ang simula ng gawa, at ang gawa ang katuparan ng kaalaman. Kung puro ka lamang salita tungkol sa batas ng langit at moralidad, Lin Yuan, naglakas loob ka pang bastusin ang mga sinaunang pantas sa harap ng madla. Anong walang umiiral sa labas ng isip? Anong pagkakaisa ng kaalaman at gawa? Lahat ng iyan ay dahilan lamang para sa iyong mga mapangahas na salita. Ang isang suwail na tulad mo, kung hahayaan kang kumuha ng pagsusulit sa palasyo, ay tiyak na dudumisan lamang ang korte ng dinastyang Dayong. Naku, patawarin niyo ako. Ako raw ay nambabasto sa mga sinaunang pantas. Tinuruan ng mga sinaunang pantas ang mga mamamayan upang mamuhay sila ng may kapayapaan at kasaganaan, at upang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Ngunit kayo, ano ang ginawa ninyo? Ginawa ninyong tanikala ang mga aral ng mga pantas upang igapos ang kaisipan ng mga tao. At ginawa itong kasangkapan ng inyong mararangal na pamilya upang suluhin ang korte at pagsamantalahan ang mga mamamayan. Lagi ninyong sinasabi na pinapanatili ninyo ang batas ng langit. Ngunit sa likod nito, para lamang sa ilang ektarya ng lupa at ilang magagandang kabit, ay nagpapatayan kayo ng walang awa. Ito ba ang inyong tinatawag na kaalaman? Ikaw, naninirang puri ka. Guro, puro kasinungalingan ang sinasabi ng taong ito. Napakayabang niya. Pakiusap, palayasin siya agad sa akademya gamit ang mga pamalo. Huminto kayo. Iho, sinabi mo kanina na ang landas ng pantas ay wala sa mga kasulatan. At ito ay nasa kaibuturan ng ating puso. Sinabi mo ring ang kaalaman ang simula ng gawa. At ang gawa ang kaganapan ng kaalaman. Ang dalawang pangungusap na ito ba ay sarili mong napagtanto? Sumasagot po sa inyo, Guro. Aksidente pong nabasa ng inyong abang mag-aaral ang ilang sinaunang aklat. At pinag-aralan ang iba't ibang takbo ng buhay sa mundo. Kaya kahit paano ay may natutunan po ako. Kung mayroon man pong bahaging tila mayabang, sana po ay inyong mapagpaumanhin. Napakahusay ng iyong may natutunan po ako. Napakahusay ng konsepto ng pagkakaisa ng kaalaman at gawa. 60 taon nang pinag-aralan ng matandang ito ang mga banal na kasulatan. Ngunit lagi kong nararamdaman na ang pilosopiya ng mundong ito ay tila napunta sa isang eskinitang walang labasan. At hindi kailanman makahanap ng paraan upang makalabas. Ngayong araw, nang marinig ko ang iyong mga sinabi, ito ay tila paghawi ng mga ulap upang makita ang araw. Talagang nagbigay ito sa akin ng biglaang liwanag. Punong Guro, ang mga sinasabi ng batang ito ay masyadong mapangahas at kakaiba. Natatakot akong hindi ito ang tamang landas. Manahimik ka, Liu Yaifeng. Bilang pinakapangunahing mag-aaral ng akademya, hindi ka lang nabibigong magsumikap na umunlad, kundi nakikipagsabuatan ka pa para mang-api ng iba. At naiinggit sa mga may kakayahan at talento. Ang lahat ng librong binasa mo ay napunta lang ba sa tiyan ng aso? Lin Yuan, nais mo bang tanggapin ako bilang iyong guro? At maging huling disipulo ng matandang ito. Ang mag-aaral na si Lin Yuan ay nagbibigay galang sa aking kagalang-galang na guro. Mabuti, mabuti, mabuti. Simula sa araw na ito, ikaw na ang huling disipulo ko, ni Kong Zikyu. Ang mga natatanging aklat sa silid-aklatan ng akademya ay malaya mong mahihiram at mababasa. Kung mayroon kang hindi maintindihan, pumunta ka lang sa likod na bulwagan para hanapin ako anumang oras. Lin Yuan. Huwag kang masyadong magmalaki. Ang pagsusulit sa imperyo ay hindi tungkol sa mabulaklak na salita, kundi sa tunay na talino at kaalaman. Pagdating sa silid pagsusulit ng Jiangzhou,
Sisiguraduhin kong babagsak ka at wala nang matitira sa'yo. Walang silbing basura. Kahit isang hampas lupang galing sa probinsya ay hindi mo matalo sa debate. At hinayaan mo pa siyang makapasok sa ilalim ng pamumuno ng matandang si Kong. Sira na ang reputasyon ng pamilyang Liu dahil sa'yo. Lolo, huminahon po kayo. Napakagaling po sa mabulaklak na salita ng Linyuan na yon. At pinoprotektahan pa siya ni Kong Zikyu. Nag-aalala po ang inyong apo na kung hahayaan natin siyang magningning sa pagsusulit sa Jiangsu, ay baka ang titulo ng pinakamatalinong tao sa Jiangsu ay mapunta sa mga kamay ng taong iyon. Ang kinabukasan po ng inyong apo. Yun isang matandang iskolar na walang silbi kundi pangalan lang. Sa tingin ba niya ay talaga siyang mapoprotektahan nito? Kahit gaano pa kataas ang tingin ni Kong Zikyu sa sarili niya, wala siyang kapangyarihan sa silid pagsusulit. Ang punong tagasuri ng pagsusulit sa taong ito, ang diputadong komisyoner ng edukasyon, na si Ginoong Zhao ay dating mag-aaral ko. Magpadala ka ng mensahe kay Ginoong Zhao. Ang dapat na manguna sa pagsusulit sa Jiangsu mayong taon ay walang iba kundi ikaw, Liu Yaifeng. Tungkol naman sa linyuan na yon, tiningnan ko na ang lagay ng panahon. Sa mga araw ng pagsusulit, tiyak na magkakaroon ng walang humpay na malakas na ulan sa Jiangsu. Kumuha ka ng 500 pilak para suhulan ang mga bantay sa silid pagsusulit. Hindi ba't may isang silid doon na katabi mismo ng palikuran? Napakatalino ninyo, Lolo. Aasikasuhin ko na po ito agad. Sisiguraduhin kong ang basurang si Linyuan ay hindi man lang makakatapos sa pagsusulat ng kanyang papel bago siya ilabas ng walang malay. Kisay. Ang mga tao talaga sa sinaunang panahong ito ay mahilig magplano na magtulo ang bubong ng mabahong silid kapag umuulan. Gusto talaga nilang pahirapan ang tao hanggang sa mamatay. Bata, madumi makipaglaro ang apo ng pamilyang Liu. Kuya Yuan, napakasama po nila. Mabaho na nga ang silid, tutulo pa ang ulan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Malinaw na hindi ka nila gustong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Humingi kaya tayo ng tulong sa gobernador para mapalitan ang iyong silid pagsusulit. Bagaman ang gobernador ang namumuno sa bayang ito. Ngunit ang punong tagasulit sa pagsusulit sa lalawigan ay ang opisyal ng edukasyon na ipinadala mula sa lalawigan. Hindi sila sakop ng isa't isa. Kung lalapit pa tayo kay Gobernador Lu para lang sa maliit na bagay na tulad ng palabunutan, magmumukha lamang tayong kawawa. Bata, malapit ka nang kumuha ng pagsusulit habang nakalubog sa dumi at ihi. Ngunit napakahinahon mo pa rin. Aking sinta, huwag kang mabahala. Kung uulan man ang langit, o kung may magpapakasalman, hayaan na sila. Bukas, magdala ka ng salapi sa bayan at ibili mo ako ng ilang bagay. 3 zang ng pinakamagandang telang may langis ng tung. Isang bigkis ng makapal na piraso ng kawayan. Pati na rin langis ng menta at mga tableta ng kangsu. Bukod dito, ipagawa mo ako ng isang mas mahaba at mas malawak na basket ng pagsusulit na hindi nababasa ng tubig. Para saan ang mga bibilhin mong iyan? Dahil gusto nilang makita akong nagmamakaawa na parang aso sa gitna ng bagyo. Kung gayon, dito sa mabahong silid na umaapaw sa dumi at ihi, magtatayo ako ng isang kuta na hindi mapapasok ng hangin at ulan, upang makasulat ng isang obra maestrang yayanig sa kasaysayan. O, ang unang ranggo na silin. Narito ka ba para kumuha ng pagsusulit? O para tumakas sa gutom? May dala ka pang napakalaking basket. Baka naman isiniksik mo na rin pati ang iyong higaan doon. Hahaha. Ang panahon ay hindi natin mahuhulaan. Napakagara ng kasuotan ni Ginoong Liu. Natatakot lang ako na kapag bumuhos ang ulan mamaya, wala ka nang mapag-iyakan. Ikaw. Matigas talaga ang ulo mo. Linyuan, nais kong makita. Kapag pumasok ka na sa iyong silid mamaya, kung makakangiti ka pa, sana ay ang ipinagmamalaki mong pagkakaisa ng kaalaman at gawa ay makatulong sa iyo na harangan ang dumi, ihi, at malakas na ulan. Hahaha. Unang ranggo na silin, pasensya na po talaga. Ang silid na ito ay itinalaga ng mga nakatataas. Pakiusap po, pagpasensyahan nyo na. Bumubuhos ang ulan at hangin sa labas. Kailangan ko munang maghanda laban sa ulan.
Pakalmahin ang isip at mag-focus. Upang makasagot ng maayos sa pagsusulit. Kay sarap. Bata. Sayang ang talento mo kung hindi ka magiging karpintero. Bilib na talaga sa iyo itong si Panginoong Pusa. Ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng lupa. Tulad ng mga ilog ng Jiang, Huai, He at Han. Ngayong umaapaw ang malaking baha. Ang mga mamamayan ay walang lakas upang lumaban. Alin ang dapat unahin, ang pagkontrol sa baha o ang pagpapanatag sa mamamayan? Ang pagkontrol sa baha ay pagpapanatag din sa mamamayan. At upang mapanatag ang mamamayan, kailangang unahin ang pagkontrol sa baha. Ang sakuna ng baha ay nagmumula sa maling pagbabalanse ng pagpapalabas at pagharang sa tubig. At ang hirap ng mamamayan ay dahil sa kawalan ng maayos na tulong. Kaya naman, ang pagkontrol sa baha ay hindi lamang nakasalalay sa pagtatayo ng mga kuta, kundi dapat ding sabayan ng mga patakarang kumakalinga sa mamamayan. Ikaw, paanong wala kang kahit anong dalos? Nasaan ang iyong papel? Tiyak na nabasa na yon at nasira ng ulan, hindi ba? Paumanhin. Binigo ko si Ginoong Liu. Hindi lamang ako ligtas at walang dalos, kundi napakadali ko ring naisulat ang aking papel. Ginamit ko pa nga ang hanging ipinagkaloob sa akin ni Ginoong Liu upang makalikha ng isang natatanging obra maestra. Hahaha. Liu Yaifeng, sa araw ng paglalabas ng resulta ng pagsusulit. Iyon din ang araw na ang iyong titulo bilang pinakamatalinong iskolar ng Jiangsu ay tuluyang madudurog. Napakahusay na diskarte sa pagkontrol ng baha. Gobernador Zhao, tingnan niyo po. Ang sanaysay na ito ay hindi lamang bago ang pamamaraan, kundi nagmungkahi rin ng pagpigil sa tubig upang tangayin ang buhangin at ang pambihirang plano na pagbibigay ng trabaho bilang tulong sa mahihirap. Ang ganitong mahusay na plano sa pagkontrol ng baha, kung ihaharap sa palasyo ng emperador, tiyak na maililigtas nito ang mga mamamayan mula sa matinding pagdurusa. Ang papel na ito ay dapat hirangin bilang nangunguna sa pagsusulit sa prepektura ngayon. Nakatanggap ako ng 500 tael ng pilak bilang suhol mula sa matandang Ginoong Liu. Ang napagkasunduang lihim na hudyat ay Tian Dixuan Huang. Yuzu Hong Huang. Ang papel na ito ay hindi lamang walang lihim na hudyat, kundi ang estilo ng pagsulat ay katulad pa ng kay Lin Yuan. Katawa-tawa, ano itong pagpigil sa agos ng tubig upang tangayin ang buhangin? Ito ay purong kalokohan lamang. Ang pamamahala sa tubig ay isang mahalagang plano ng Ministry ng Paggawa. Paano ito hahayaang talakayin lamang sa papel ng isang batang walang karanasan? Ang artikulong ito ay masyadong mayabang at walang galang. Hindi lamang ito hindi maaaring hirangin bilang nangunguna, kundi dapat pa itong direktang ibagsak. Ngunit, Ginoo, kung ang gayong kahanga-hangang sanaysay ay ibabagsak, hindi ba nito wawasakin ang puso ng mga mahihirap na iskolar sa buong bansa? Ako ang katuwang na komisyoner ng edukasyon. Ang pagsusulit sa imperyo dito sa Jiangsu. Ako ang may huling pasya. Ang sanaysay na ito na may lihim na hudyat. Ang siyang tunay na karapat dapat manguna. Napakalaki naman ng iyong otoridad, Commissioner Zhao. Ang pagsusulit sa imperyo sa Jiangsu. Kailan pa naging kontrolado ng iyong kagawaran? Upang maghari-harian ka at magpasya ng mag-isa. Gobernador Lu, ako ay naatasang mamuno sa pagsusulit sa prepektura. Bagamat ikaw ang pinuno ng lokal na pamahalaan dito, wala ka pa rin karapatang makialam sa aking pagwawasto ng mga papel. Lene. Napakagandang pahayag, ang pamamahala sa tubig ay pagbibigay kapayapaan sa mamamayan. Commissioner Zhao, bulag ka ba? Ang isang taong may pambihirang talento sa pamamahala ay nagagawa mo pang ibagsak. Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang mga dike ng Jiangsu. Ang paraan ng pamamahala sa tubig sa papel na ito ay parang gabay mula sa langit. Kung maglakas loob kang ibagsak siya, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng ulat sa emperador upang isakdal ka sa salang pagkainggit sa may kakayahan at sa pagpapahamak sa bansa at sa mamamayan. Gobernador Lu, ang pagsusulit sa imperyo ay sumusubok sa kaalaman sa mga klasiko. Hindi para gawin siyang ministro ng paggawa. Ang sanaysay na ito ay lumilihis sa tamang aral. Kung sinabi kong bagsak ito, babagsak ito. Kung nais mong magulat sa emperador, gawin mo ang gusto mo. Napakagandang paratang na lumilihis sa tamang aral. Gusto kong makita ngayon ng matandang ito kung paano lumihis sa tamang aral ang isinulat ng aking pinakahuling mag-aaral. Magandang araw po, kagalang-galang na akong. Ang kaalaman ang simula ng gawa, at ang gawa ang kaganapan ng kaalaman. Napakahusay.
Ito ang uri ng sanaysay na dapat isulat ng isang tunay na iskolar. Ang batang iyon ay nag-aral lamang sa akin ng ilang araw. Ang papel na ito ay ang nangunguna. Tiyak na ito ang nangunguna sa pagsusulit. Kapatid na Liu, ang unang ranggo sa pagsusulit na ito ay tiyak na. Mapapasayo na. Si Lin Yuan ay naulanan ng 3 araw sa mabahong silid ng pagsusulit. Balita ko nga ay wala na siyang hininga nang ilabas siya roon. Hahaha. Ang isang hamak na langgam na tulad niya ay walang karapatang makipagpaligsahan sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, ang titulo ng pinakamatalinong tao sa Jiangsu ay mapapasakin na. Lin Yuan. Imposible, nangako siya sa aking lolo. Paano naging siya ang nanguna? Naulanan siya ng 3 araw sa mabahong silid. Dapat ay nasira na ang kanyang papel. Oh. Ginoong Liu, mukhang nabigo kita. Nangdaya ka, sigurado akong nangdaya ka. Tiyak na nangdaya ka. Isusumbong kita. Isusumbong mo ako. Liu Yaifeng. Sinalaula mo ang pagsusulit sa pamamagitan ng pagbili sa tagasuri. At sinadya mo akong ilagay sa sirang silid na tumutulo ang bubong. Sa tangkang pagpatay sa akin. Akala mo ba ay maitatago mo ang iyong kasamaan? Sa utos ng gobernador at ng punong general. Si Liu Yaifeng ay nagkasala ng pandaraya sa pagsusulit. At panunuhol sa tagasuri. Kaya agad siyang tatanggalan ng kanyang titulo bilang iskolar. Habang buhay na pagbabawal sa kumuha ng pagsusulit. Ipiit sa bilangguan. Aantayin ang hatol ng korte ng dali. Kuya Yuan, halika rito bilis, tingnan mo ito. Anong nangyari, aking sinta na punong tagatuos? Kuya Yuan. Ito ang kabuwang kita mula nang magbukas ang Yuxiang House nitong nakaraang kalahating buwan. Nagpadala ng tao ang asawa ng gobernador. Para ibigay ang 30% bahagi natin sa kita. Hulaan mo kung magkano. 5,320 tael ng pilak. Kuya Yuan, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko. Noong ipinadala ng katiwala ni Ginang Lu ang mga tseke ng pilak. Napakagalang niya sa atin. Kuya Yuan, napakadaling gamitin ng paraan ng pagtutuos na itinuro mo sa akin. Siyempre naman. Napakatalino kaya ng aking sinta. Isang turo lang ay nakuha mo agad. Nagsisimula na naman ang kaswitan nyo. Kailan kaya makakakain ang Panginoong Pusa? Nang pinatuyong isda mula sa kusinang imperial. Lin Yuan, ang iyong sanaysay tungkol sa pamamahala ng tubig. Gumawa na ako ng paraan sa pamamagitan ng aking mga kakilala sa gabinete. Upang direktang maipahatid ito sa ating kamahalan. Labis itong nagustuhan at pinuri ng kamahalan nang mabasa niya ito. Nais ka pa nga niyang i-promote ng walang katulad upang magtrabaho sa kagawaran ng paggawa. Guro, kung pinuri po ito ng kamahalan. Bakit po tila walang inilalabas na kautusan ang palasyo? Hay, napakatalas talaga ng iyong pakiramdam. Ang kautusan ay hinarang ng punong ministro ng gabinete na si Lord Yan Gao. Kasama ang pangkat ng mga opisyal ng korte. Ang korte ngayon ay puno ng korupsyon at labanan ng mga paksyon. At ang paksyon niyan ang naghahari sa lahat. Para sa kanila, ang iyong mga kaisipan ay itinuturing na pagsuway sa tradisyon. At isang malaking banta. Kaya naman, hindi lang nila hinarang ang kautusan. Kundi nagbabalak din sila sa darating na pagsusulit sa akademya. Natuluyan kang pabagsakin at sirain. Ang tagapangasiwa ng pagsusulit sa Jiangsu sa pagkakataong ito ay ang paboritong estudyante ni Yan Gao. Ang kasalukuyang ika-4 na ranggong Inspector General na si Yan Ping. Napakasama at napakalupit ng taong iyon. Lin Yuan, ang punong mataas sa kabubatan, ay siyang unang gigibain ng hangin. Sa pagsusulit na ito, hindi lamang talino sa pagsulat ang iyong kakailanganin, kundi isang labanan para sa iyong buhay laban sa kanilang maruruming taktika. Natatakot ka ba? Heh! Guro, itinuro niyo po sa akin na dapat ay tugma ang kaalaman sa gawa. Kung atras po ako dahil lamang sa takot sa kapangyarihan, hindi ba't mawawala ng saysay ang lahat ng aking natutunan? Kung nais ng paksyon niyan na maghari sa lahat, kung gayon ay wawasakin ko ang kanilang kapangyarihan. Ang unang pwesto sa pagsusulit na ito, at ang karangalan ng pagiging nangunguna sa 3 antas ng pagsusulit, ay tiyak na kukunin ko po. Gusto kong makita. Kung kaya ba akong pigilan ng Yan Ping na yan? Ako ang gobernador ng Jiangsu, si Lu Zengyi. Kasama ang lahat ng opisyal ng Jiangsu. Ay malugod na sumasalubong sa inyo, kagalang-galang na yan. Iyon Gobernador Lu. Balita ko ay may sumikat na pambihirang henyo. Dito sa iyong nasasakupan sa Jiangsu. Ano nga ulit ang pangalan niya? Siya po si Lin Yuan mula sa bayan ng Changning, kagalang-galang na yan. Oh, si Lin Yuan. Ipaabot ang aking utos. Sa pagsusulit sa taong ito,
Kapang nangahas ang Linyuan na iyan na humakbang kahit kalahating talampakan sa loob ng silid-aralan. Kahit pa napakahusay ng kanyang isulat. O kahit si Kong Zikyu pa mismo ang magtanggol sa kanya. Tiyak na sisirain ko ang kanyang reputasyon. At hahantong siya sa malagim na kamatayan ng walang mapaglilibingan. Napakalakas naman ng hangin ng opisyal na ito. Bata, mukhang dumating na ang totoong mabigat mong kalaban. Nakaayos na ba ang lahat ng plano? Opo, maayos at plansado na po ang lahat. Bukas sa pagsisimula ng pagsusulit. Ang papel ng pagsusulit ni Linyuan ay lalagyan ko kapag kinuha ko na ang mga papel. Gagamit ako ng espesyal na likido na walang bakas. Para markahan ng hugis bulaklak ng plum ang kanang itaas na bahagi sa likod nito. Kapag natuyo ang likidong ito, magiging mukhang ordinaryong papel na ulit ito. Ngunit kapag idinarang ito ng bahagya sa apoy habang nagwawasto ng papel, ang tatak ng bulaklak ng plum ay lilitaw bilang madilim na kayumanggi. Sa oras na yon, ito ay magiging matibay na ebidensya ng pandaraya sa pagsusulit. Nais kong makita. Kapag ang ebidensya ng pandaraya sa pagsusulit ay naging kasing tibay ng bundok. Kung maglalakas loob pa ba si Kong Zikyu na protektahan ang isang magnanakaw na nandaya? Kung maglalakas loob ba si Lu Zengyi na kalabanin ako at ang gabinete? Napakatalino ninyo, kagalang-galang na yan. Kapag naitumba na si Linyuan, ang Jiangsu ay muling mapapasailalim sa inyong kapangyarihan. Ang mga mayayamang mangangalakal at mga ginoo sa Jiangsu ay isa-isa nang nagpadala ng kanilang mga regalo ngayon. Ito ang 30,000 pilak mula kay Li Baiwan, ang mangangalakal ng asin sa Jiangsu, upang humingi ng isang nominal na posisyon sa kawanihan ng asin. Ito naman ang 10,000 pilak mula sa pamilya Zhang ng Samahan ng Seda, upang humingi ng exemption sa buwis sa taglagas ngayong taon. Ang aklat ng kwentang ito ang imbaka ng salapi ng pamilyang yan sa Jiangnan. At ito rin ang magiging hatol ng kamatayan para sa mga opisyal at mayayamang mangangalakal na iyon. Basta't nasa akin ito. Ang buong burokrasya ng Jiangnan ay kailangang sumunod. At lumuhod sa paanan ko, ni Yanping, na parang mga aso. Upang masunurin silang magbenta at bumili ng mga posisyon sa pamahalaan. Ang isang aklat na ito ay naglalaman ng talaan ng milyong-milyong pilak. Ang matabang ito ay talagang walang takot mamatay. Sino yan? Kagalang-galang na yan. Walang mamamatay tao. Tila isa lamang itong pusang gala. Mga walang silbi. Magdagdag ng mga bantay. Bantayan niyong mabuti ang mansyon. Bukas na ang pagsusulit sa akademya. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Pagod na si Panginoong Pusa. Muntik na akong maging pulutan. Nasugatan ka ba? Gurlis lang ito. Hindi naman malalim. Ngunit ang bantay sa tabi niya ay isang matigas na kalaban. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang lalaking may isang mata na si Yanping ay mas malupit ng 100 beses kaysa sa katulong na magistrado. Hindi siya nagpapakita ng awa kapag kumilos. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Napakahusay mo talaga, Yanping. Hindi ko siya hinahanap. Ngunit siya mismo ang nagdala ng kanyang kahinaan sa aking harapan. Kahinaan? Anong kahinaan? Ang aklat ng kwentang iyon ng pagbebenta ng mga posisyon. Ang siyang kahinaan ni Yanping dito sa Jiangnan. Ang unang batas ng dinastyang Dayong. Ang emperador at ang mga opisyal ang magkasamang namamahala sa bansa. Ang pagbebenta ng mga posisyon sa pamahalaan ay nagpapahina sa mismong pundasyon ng kapangyarihan ng emperador. Kahit na kontrolin pa ng pamilyang yan ang kabisera. Sa loob ng korte ng hari, ang mga matatapat na opisyal sa kawanihan ng pagsisiyasat ay matagal nang gustong pabagsakin sila. Ang tanging kulang na lang ay matibay na ebidensya. Bata, ang lihim na aklat na yon ay nakatago sa isang mekanismo. At may mga mahuhusay na bantay sa lasbas. Huwag mong asahan na ako, si Panginoong Pusa, ang kukuha niyan para sa'yo. Hindi ko kailangan ang orihinal na aklat. Ang kailangan ko lang ay ang nilalaman at ang lokasyon nito. Zaire. Ano po iyon? Lumabas ka ngayon din sa pinto sa likod. Dala ang 4,000 pilak na ito. Pumunta ka sa opisina ng gobernador ngayong gabi. Upang makipagkita kay Ginang Lu. Sabihin mo kay Ginang Lu na ang 4,000 pilak na ito ay ang paunang kita para sa susunod na buwan ng Yurong Soap. Isa lang ang hiling ko. Gamitin sana ni Gobernador Lu ang lahat ng kanyang koneksyon. Upang ipadala ang lihim na sulat na ito palabas ng Jiangsu ngayong gabi. Sa mga matatapat na opisyal na madalas na pinahihirapan ng pangkat niyan. Upang makarating sa kanilang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Kuya Yuan. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, ay tiyak na gagawin ko ito. Yanping.
Akala mo ba sa paglalagay mo ng patibong sa akin, ay mapapagpasyahan mo na ang aking buhay at kamatayan sa pagsusulit? Bukas, sa araw ng paglalabas ng resulta ng pagsusulit sa akademya. Ang araw ng pagbagsak mo mula sa pedestal, munting pinuno. At hindi ka na muling makakabangon pa. Nais kong ipabatid sa'yo. Nasa harap ng batas. Ang iyong mga tusong pakana ay laro lamang ng bata. Maghalughog kayo, maghalughog. Ngayong araw, kung sino man ang mangahas na magpuslit ng kahit isang pirasong papel, hindi na kailangang magulat. Patayin sila sa pamamagitan ng pamamalo sa mismong lugar. Nangungunang Scholar Lin, pumasok na po kayo. Mukhang maluwag sa labas, ngunit mahigpit sa loob. Inaakit nila ako sa kanilang patibong. Tila hindi na nga nila nag-abalang maghanap ng dahilan. At nagbabalak na direktang manipulahin ang aking papel sa pagsusulit. Upang hatulan ako ng kasalanan. Hindi ako natatakot at hindi ako galit. Ngunit nais kong ang bawat salita sa papel na ito ay maging matalim na balaraw na tatarak sa puso ng paksyon niyan. Ang mangahas na lumaban sa mga taksil at mapang-aping opisyal. Ang nangungunang iskolar ng Changning, si Lin Yuan, ay ako nga po ang inyong mag-aaral. Ang tatak ng bulaklak ng plum gamit ang invisible ink. Nangungunang Scholar Lin, selyado na po ang inyong papel. Maaari na po kayong lumabas. Salamat po sa inyong tulong. Nababaliw na ang batang si Lin Yuan. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa paksyon niyan. Paano niya nagawang pakialaman ang bagay na maaaring magdulot sa higit kalahati ng mga opisyal sa Jiangnan na mapugutan ng ulo? Aking asawa, bakit po kayo natataranta? Dahil nailabas ni Lin Yuan ang bagay na ito. Ibig sabihin ay nagbabalak na si Yan Ping na patayin siya. Kung babagsak si Lin Yuan, ang Yuxia Fang ay magiging parang masarap na karne na walang nagmamay-ari. Sa tingin mo ba ay palalampasin tayo ni Yan Ping? Tama ang sinabi mo, aking asawa. Ang mga paglipat ng opisyal at halaga ng pilak na nakatala sa listahang ito ay tiyak na mapapatunayan kapag inimbestigahan. Ito ang pinakamabisang sandata na maibibigay natin sa mga tagapagsiyasat. Ihanda ang aking sasakyan. Lalabas tayo sa likod na pinto. Punta tayo sa Qingfeng Villa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nililinlang ng mga taksil na batinggilan ang langit. Ang lupain ng dinastyang Dayong ay nasisira dahil sa mga taksil na ito sa bayan. Gobernador Lu, sino ang sumulat ng listahang ito? Mapagkakatiwalaan ba ito? Kagalang-galang na Hai, ang batang si Lin Yuan, ay isang pambihirang henyo sa Jiangsu na sumusulpot lamang minsan sa 100 taon. Siya rin ang huling disipulo ng kagalang-galang na si Kong Zikyu. Nais ni Yan Ping na kontrolin ang buong Jiangsu gamit ang kanyang kapangyarihan. At baluktutin ang katotohanan. Yun napakahusay niyang baluktutin ang katotohanan. Akala ba talaga ni Yan Ping ay sa kanya na ang buong mundo? Gobernador Lu, makipag-ugnayan ka agad sa lungsod ng Jiangsu. Sa lahat ng mga hindi gustong makisama sa paksyon niyan. Mga opisyal at mararangal na pamilya na tumatangging maging tiwali. Bukas, sa paglalabas ng resulta ng pagsusulit, ako mismo ang haharap sa munting pinunong iyon. Titignan ko kung ang kanyang kapangyarihan ay mas matimbang pa kaysa sa batas ng dinastyang Dayong. Haha, napakabuti. Lin Yuan, kahit gaano pa kahusay ang iyong pagsusulat, ano naman? Ang pandaraya sa pagsusulit ay may parusang kamatayan ayon sa batas. Bukas ng umaga, sa harap ng bulwagan ng Jiangsu, sa harap ng lahat ng mamamayan at sa harap mismo ng matandang si Kong Zikyu, upang hatulan ka ng kamatayan sa pamamagitan ng mabagal na pagkatay, ikaw na nangungunang iskolar ng Changning. Ano ang nangyayari? Paglalabas lang naman ito ng resulta. Bakit pati ang mga kawal ng imperyo mula sa kabisera ay narito? Tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita ng mga personal na sundalo iyan ng kagalang-galang na yan? Tila may malaking mangyayari ngayong araw. Kuya Yuan, nagsisimula na ang palabas. Tahimik, may utos ang kagalang-galang na yan. Bago ilabas ang mga resulta ngayong araw, kailangan muna nating linisin ang ating hanay. Upang ituwid ang disiplina sa pagsusulit ng dinastyang Dayong. Sa ngalan ng utos ng emperador, nililibot ko ang Jiangnan. Upang pangasiwaan ang edukasyon. Ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong isang taksil sa bayan na nandaraya sa pagsusulit at nagnanakaw ng karangalan. Si Lin Yuan na isang mag-aaral mula sa bayan ng Changning, sa tulong at proteksyon ng mga lokal na opisyal, ay nangahas na maglagay ng lihim na marka sa kanyang papel sa pagsusulit. Upang makipagsabuatan sa tagasulit at mandaya. Mga kawal, hulihin ang taksil na yan para sa akin. At patayin siya rito mismo. Upang magsilbing babala sa lahat. Walang katotohanan ang iyong mga sinasabi. Walang kapantay ang talino ni Lin Yuan. Maging ang kagalang-galang na siguro kong ay tinanggap siya bilang estudyante. Bakit pa niya kakailanganing mandaya?
Tama, hukom yan. Sinasabi mong nandaya siya, ngunit mayroon ka bang patunay? Lene. Tignan niyong mabuti kayong lahat. Ito ang matibay na ebidensya ayon sa batas. Ito ang hindi maikakailang patunay. Ayon sa batas ng dinastyang Dayong. Ang sinumang mag-iwan ng marka sa papel ng pagsusulit ay ituturing na nandaraya. At dapat patawan ng parusang pugot ulo ayon sa batas. Malinaw at hindi maitatanggi ang ebidensya. Ano pang hinihintay ninyo, hulihin ang kriminal na yan. Napakahusay talaga ng iyong mga pakana, hukom yan. Noong kinokolekta na ang mga papel. Ginamit ni Tagapayo Wang ang kanyang singsing na jade na may pahid ng mahiwagang likido. Upang tatakan ng hugis bulaklak ang aking papel. Kapag nainitan ito sa ibabaw ng uling, lilitaw. Ang maitim na kayumangging markang ito. Isang mabilis at planadong pag-frame up. Ang ganitong maruming paraan ba ang tinatawag mong matibay na ebidensya, hukom yan? Walang katotohanan. Nangangahas ka pang pagbintangan ako. Mga kawal, busalan ang bibig ng taong iyan. At bitayin siya agad. Sandali lang, Yan Ping. Paulit-ulit mong sinasabi na nandaya ako. At gusto mo akong ipahuli. Ngunit paano naman ang lihim na? Talaan ng pagbebenta ng mga posisyon sa pamahalaan na nakatago sa loob ng pader ng iyong mansyon sa Jiangsu. Ano ang masasabi mo sa maruming listahang iyon ng iyong korupsyon at paglabag sa batas? Hahaha. Noong ikatlong buwan ng ika-42 taon ng Jiajing, ang negosyante ng asin sa Jiangsu na si Li ay nagbigay ng 30,000 pilak upang makuha ang posisyon sa kawanihan ng asin. Noong ika-4 na buwan, si Zhang na isang opisyal ng pamahalaang panlalawigan ay nagbigay ng mga antigong kagamitan at sining na nagkakahalaga ng 50,000 pilak upang mailipat sa isang mataas na posisyon sa kabisera. Paano niya nalaman iyon? Paano niya nalaman ang nilalaman ng lihim na talaang iyon? Tumahimik ka, tumahimik ka. Patayin niyo siya para sa akin. Nagpapakalat siya ng mga kasinungalingan upang linlangin ang mga tao. Mga kawan ng imperyo, pakinggan ang aking utos. Patayin siya rito mismo. Tadtarin ang kanyang katawan ng pira-piraso. Narito ang batas ng dinastyang Dayong. Sinong nangangahas na pumatay sa isang mag-aaral ng ating dinastya nang walang pahintulot? Si Hairui, ang matigas na batong iyon mula sa palikuran, ay biglang lumitaw dito sa bulwagan ng pagsusulit sa Jiangsu. Yan Ping, ang talaang ipinadala ni Lin Yuan kanina, ay personal kong inimbestigahan kagabi. Ang mga pondong nakasulat doon para sa paglilipat ng mga opisyal sa Jiangsu. At ang mga pilak na ibinayad ng mga negosyante ng asin ay tugmang-tugma sa mga talaan ng kaba ng bayan at mga kautusan ng paglilipat ng walang kaunting pagkakaiba. Bilang isang komisyoner ng edukasyon, sa halip na maghanap ng mga mahuhusay na tao para sa bayan, ay nagbenta ka pa ng mga posisyon sa pamahalaan. At nagpakasasa sa korupsyon at paglabag sa batas. At ngayon, nagtangka ka pang pumatay upang patahimikin siya. At pagtakpan ng iyong mga krimen. May paggalang ka pa ba sa batas ng kaharian? Kalokohan, Hairui. Nangangahas ka bang pagbintangan ako? Ako ang anak ng punong ministro ng palasyo. Hindi ako kayang patay ng lumang espada mong iyan. Aking mga kamag-aral. Ang pagsusulit na ito ay dapat sana ay paraan nating mga iskolar upang maglingkod sa bayan. At landas upang maabot ang ating mga pangarap. Ngunit ngayon, ang mga taksil sa bayan tulad ni Yan Ping ay palihim na dinadaya ang mga papel ng pagsusulit. Ang sinumang sumunod sa kanila ay asenso. At ang lalaban ay tiyak na mapapahamak. Kung kaya niya akong gawa ng kasinungalingan ngayon, bukas ay kaya rin niyang gawa ng kasinungalingan ang bawat isa sa inyo rito. Kung ang palasyo ay patuloy na kokontrolin ng mga tiwaling opisyal na tulad niya, ano pa ang aasahan ng mga mamamayan sa mundong ito? Namamayagpag ang mga tiwaling traidor. Hindi ito mapapatawad ng langit. Parusahan ng matindi ang mga peste ng bansa. Ibalik ang kalinisan sa pagsusulit ng imperyo. Ganap na. Talo na tayo. Napakahusay ng pilosopiyang haharapin ko kahit ang libo-libong kaaway. Tinangka ng traidor na siya na hiyain ang mga iskolar ng Jiangnan gamit ang paksang ito. Ngunit hindi niya akalaing mapipilitan nitong isilang ang isang kahangahangang sanaysay na magniningning sa habang panahon. Kung ang gayong natatanging talento ay hindi makakakuha ng unang ranggo, ang aking opisyal na kasuotan bilang ikatlong ranggo, ay mas mabuti pang hubarin ko na lang at magtanim sa bukid. Ang nangungunang iskolar sa pagsusulit ng Jiangsu. Lin Yuan ng Changning. Tingnan nyo. Dali, tingnan nyo si nangungunang iskolar Lin. Nagbalik na ang dakilang Ginoo na nakakuha ng 3 sunod-sunod na unang ranggo. Diyos ko po. Kahit ang mismong hukom ng bayan ay iginagabay ang kanyang kabayo. Talagang pinagpala ang pamilya Lin ng kanilang mga ninuno. Anong nangungunang iskolar Lin? Dapat na siyang tawaging iskolar Lin ngayon.
O kaya ay Ginoong Lin. Kung hindi ko lang sana kinansela ang kasal noon. Ako sana ang nakaupo ngayon sa marangyang karwahe. At ako ang magiging asawa ng isang iginagalang na iskolar. Zaire, nandito na ako para pakasalan ka. Kuya Yuan. Ay. Zaire. Napakaganda mo ngayon. Kuya Yuan, natatakot si Xiaozi na baka panaginip lang ito. Natatakot akong magising. At bumalik ka sa dati. Ang Kuya Yuan ko na laging may sakit. Baliw na bata, hindi ito panaginip. At ito ay simula pa lamang. Sinabi ko sa iyong protektahan kita. At hindi ko sisirain ang aking pangako. Mula ngayon, ikaw na ang tanging asawa ko, ni Lin Yuan. At isang marangal na ginang na kinikilala ng dinastyang Dayong. Bawal tumingin sa hindi nararapat. Mabuti pang lumabas na lang si Panginoong Pusa para manghuli ng daga. Hindi ko makayanan ang umaapaw na tamis sa loob ng silid na ito. Yuan, napakatalino mo. Sa debate sa pagsusulit ng akademya. Bagaman ginamit mo si Hairui para pabagsakin si Yanping. At naging tanyag sa buong Jiangnan. Ngunit galit na galit ang punong ministro ng gabinete na si Yan Gao. Si Hairui ay itinaas sa pwesto, ngunit inalisan ng kapangyarihan ng paksyon niyan. At ipinatapon sa isang malayong lugar. Malapit na ang pagsusulit sa Taglagas. Tiyak na maglalagay ng bitag ang paksyon niyan sa lugar ng pagsusulit. Upang tuluyan kang patahimikin. Hindi ka na kayang protektahan ng iyong guro mula sa bagyong ito. Kung hindi talaga kakayanin. Umatras ka muna at magtiis. Hanggat may buhay. May pag-asa. Umatras at magtiis. Walang salitang pag-atras sa diksyonaryo ko, ni Lin Yuan. Si Yan Gao, di ba? Ang punong ministro ng gabinete, di ba? Dahil ang laro ng ahedres sa dinastyang Dayong na ito, ay umabot na sa yugtong ito. Tingnan natin kung ang tusong matandang tulad mo, na may malawak na kapangyarihan ang mananaig. O ako na isang tagabasag ng laro mula sa modernong panahon. Ang wawasak ng tuluyan sa larong ito. Kuya Yuan, napakalaki naman ng lungsod ng Jinling. Higit na 10 beses ang laki nito kaysa sa Jiangzhou. Bagaman maunlad ang Jinling. Ngunit mapanganib din ang lugar na ito. Ito ang pangunahing kuta ng paksyon niyan sa Jiangnan. Bata. Naamoy na ni Panginoong Pusa ang dugo mula sa malayo pa lang. Ang mga daga sa lungsod ng Jinling na ito ay tila mas matataba at malalaki kaysa sa mga nasa Jiangzhou. Gaano man kataba ang daga, takot pa rin sila sa pusa. Pagdating natin sa Jinling, magiging mabigat na ang iyong tungkulin. One. Bukas, magdala ka ng ilang kahon ng pinakamataas na kalidad ng yurong soap. Upang bisitahin ang asawa ng may-ari na si Shen Wanrong. Tandaan mo, huwag kang babanggit ng anuman tungkol sa pagsusulit ng imperyo o sa korte. Pag-usapan niyo lang ang negosyo at ang mga paraan ng pagpapaganda ng mga kababaihan. Huwag kang mag-alala, Kuya Yuan. Pero hindi ba't pumunta tayo rito sa Jinling para sa pagsusulit sa probinsya? Bakit kailangan pa nating magnegosyo ng may malaking ingay? One, ang pinakamapanganib na sandata ay hindi espada o sibat, kundi ang impormasyon. Naglatag ng malawak na patibong ang paksyon niyan. Walang makikitang butas sa ibabaw. Ngunit ang mga tahanan ng matataas na opisyal ay parang salaan na madaling mabutas. Gusto kong ipasok mo ang sabon sa bilog ng mga mararangyang kababaihan sa Jinling. Upang gawin silang pinakanatural na network ng impormasyon. Kuya Yuan, ang patagong diskarte mong ito ay talagang napakahusay. Heitan, bibigyan kita ng 1,000 tael ng pilak. Pumunta ka at tipunin ang lahat ng mga pusang kalye at pusang may amo sa buong lungsod ng Jinling. Nais kong sa bawat bubong ng lungsod ng Jinling at sa bawat biga ng bahay ay mayroon tayong mga mata at tainga. Grabe, titipunin ang lahat ng pusang alipor sa lungsod para maging pinuno ng mundo ng mga pusa. Bata, ang ideya mong iyan ay gustong-gusto ng Panginoong Pusa. Sa loob ng 3 araw, dito sa lungsod ng Jinling, kahit pa kung ilang beses umihi sa kama ang gobernador kagabi, malalaman at ibubunyag pa rin yan ng Panginoong Pusa para sa iyo. Nalaman ko na ang lahat. Ang punong tagasuri na ipinadala ng paksyon niyan ay si Xuting. Siya ay pinagkakatiwalaang tao ni Yansong. At nanunungkulan bilang pangalawang ministro ng hukuman ng Dali. Isa siyang malupit na opisyal. Paano niya balak kumilos? Hindi niya balak dayain ang mga papel sa pagsusulit. Ang unang bahagi ng pagsusulit sa Jiangnan ay tungkol sa kahulugan ng 4 na aklat. Sinasadya niyang maglatag ng patibong gamit ang mga salita. Sinuhulan ni Xuting ang 3 tagasuri ng papel. Kapag may lumabas sa iyong papel tungkol sa kapakanan ng mamamayan bago ang pinuno, o anumang salitang pumupuna sa pamahalaan, kahit pabaluktutin at kunin lang ito sa ibang konteksto, ituturing ka pa rin kasapi ng mga rebelde. Agad na babawiin ang iyong titulo.
At direktang dadalhin ng mga Jinyue sa bilangguan ng imperyo sa kabisera. Bata, tiyak na kamatayan ang kahahantungan mo rito. Wala akong kasalanan. Nagsulat lamang ako ng tula tungkol sa hirap ng buhay ng mga mamamayan. Anong kasalanan ang mayroon doon? Binabaluktot ninyo ang katotohanan. Nananabutahe kayo ng mga tapat na tao. Hirap ng buhay ng mamamayan. Ang kasalukuyang emperador ay matalino at dakila. Malinaw na nagtatanim ka ng sama ng loob. At lihim na bumabatikos sa korte ng imperyo. May utos si Ginoong Xu. Ang sinumang magpakalat ng maling kaisipan upang manlinlang ng madla ay dapat arestuhin ayon sa batas. Dalhin sa bilangguan ng imperyo at pahirapan, ilabas siya. Ang shooting na yon ay parang ulol na aso. Kung nais mong magparatang ng kasalanan, madali lang makahanap ng dahilan. Kahit gaano pa kasakto at walang kapintasan ang iyong sanaysay. Tiyak na makakahanap pa rin siya ng mga salitang bibigyan niya ng kahulugan ng paghihimagsik. Pilit na pagpaparatang. Dahil gusto nilang maglaro ng paghahanap ng mali sa mga salita. At bumaluktot ng kahulugan. Ang karaniwang pagtatanggol ay parang paghihintay lang sa kamatayan. Upang malutas ito, mayroon lamang isang paraan. Talunin ang mahika gamit ang mahika. Heitan, paano kung ang isusulat ko ay hindi lamang walang bahid ng paghihimagsik? Kundi ito pa ang pinakatama sa politika ng dinastyang Dayong. At isang papuring walang kapintasan. Mangangahas pa kaya siksuting na sabihing naghihimagsik ako? Sipsip ka ba sa emperador? Hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa ganyang gawain noon? Hindi ako sumisipsip sa emperador. Ang nais kong isulat ay isang sanaysay na gagamit ng pinakamatinding pilosopikal na wika ng Lixi upang balutin ito. Na sapat upang mapilitan ang paksyon niyan na inumin ang sarili nilang lason. Alamin mo nang mabuti. Ang taong nakatalagang tumulong kay Xueting sa pagkakataong ito. Na siyang gobernador ng Jiangnan para sa pagsusulit sa probinsya. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Bagamat malakas ang paksyon niyan. Ang korte ng imperyo ay hindi naman ganap na nagkakaisa. Ang kaaway ng ating kaaway ay ating kakampi. Ang pinakamahusay na katalista para sa lason. Nais ni Xueting na gamitin ang pag-uusig sa panitikan upang lipulin ang aking siyam na henerasyon. Kung gayon, sa bulwagan ng pagsusulit sa taglagas para sa pangkatin niyan, ay maghuhukay ako ng isang napakalalim na hukay para sa kanila. Kuya Yuan, napakatapang ng amoy ng kolorete sa lugar na ito. Makikita ba talaga natin ang gobernador general dito? Huwag kang mag-alala. Batay sa mga reklamo na narinig mo mula sa asawa ng gobernador general. At sa pagmamatsyag ni Heitan sa sulok ng pader ng Yamen nitong mga nakaraang araw. Ang gobernador general ng Jiangnan na si Ginoong Zhang Zibay. Bagaman tila sunod-sunuran siya sa pangkatin niyan sa ibabaw. Sa katotohanan, siya ay isang pako na itinanim ng kamahalan sa Jiangnan. Si Ginoong Zhang ay isang tapat at malinis na opisyal. Bakit siya pupunta sa ganitong lugar ng panandaliang aliw? Dahil masyado siyang ginigipit ni Xueting. Umaasa sa pagiging alagad ni Yansong nang dumating si Xueting sa Jinling. Hindi lamang niya kinontrol ang pagsusulit sa lalawigan. Kundi sa pilitan din siyang nakialam sa pamamahalang militar ng Jiangnan. At binawasan pa ang pondo para sa hukbong lumalaban sa mga piratang Woko sa ilalim ni Zhang Zibay. Dahil dito, labis ang sama ng loob ni Zhang Zibay. Ngunit hindi niya ito maipahayag sa loob ng Yamen. Kaya tuwing unang araw at kalagitnaan ng buwan, nagbabalakayo siya. Upang pumunta rito sa tour ng Yaoyue at makinig sa mga awitin mula sa kabisera. Upang lunurin ang kanyang lungkot sa alak. Bata, nandito na siya. Sa ikatlong silid sa kaliwa. Ang nasa katanghalian ang gulang na may 3 pulgadang balbas. Siya si Zhang Zibay. May kasama siyang 2 mahusay na bantay. Na parehong nagbabantay sa paligid. Magsisimula na ang palabas. Hahaha. Kakatawa at kahabag-habag. Hahaha. Sino ang mayabang na iskolar na yan sa itaas? At nangahas pang gumawa ng gulo rito sa tour ng Yaoyue. Kalahati ng timog silangan ay naliligo sa dugo. Ang buong korte ay puno ng mga magnanakaw na nakapula. Kahabag-habag ang mga sundalong nakabaluti sa ilalim ng malamig na hamog. Hindi pinapakinggan ang daing ng bayan, kundi ang mga huwad na Diyos. Napakalakas ng loob mo. Nangahas ka pang batikusin ang pamahalaan. At bastusin ang mga opisyal ng imperyo. Sandali, ako si Lin Yuan mula sa bayan ng Changning. Ang nanguna sa 2 pagsusulit sa Jiangzhou. Ayon sa batas ng dinastyang Dayong. Ang isang iskolar na may titulo ay may karapatang magpahayag ng kanyang opinyon. Ang ipinagdadalamhati ko ay ang hukbong dagat ng Jiangnan na walang natatanggap na sahod. At ang kinokondena ko ay ang mga nagpapayaman sa sarili. Mga taksil sa bayan na nanlilinlang sa kamahalan. Kung nais niyo akong dakpin, mangangahas ba kayong hayaan ang taong bayan na humusga? Kung sa kaninong bulsa ba talaga napunta ang pondo para sa paglaban sa mga pirata?
Lin Yuan, ang nanguna sa dalawang pagsusulit sa Jiangsu. Masyado kang mayabang na iskolar. Malapit na ang pagsusulit sa Taglagas. Kaya wala akong oras na makipagtalo sa'yo. Kapag nakapasok ka na sa silid ng pagsusulit, tiyak na parurusahan ka ng batas ng dayong. Umatras. Napakahusay na Lin Yuan. Napakahusay na nanguna sa pagsusulit sa Jiangsu. Ginoo, hayagang binabatikos ng batang iyan ang pamahalaan, dapat ba natin siyang binabatikos ang pamahalaan? Ang binabatikos niya ay ang pangkatin niyan. Ang mga taksil sa dinastyang dayong. Ihatid ang aking utos bilang gobernador general. Sa pagsusulit sa Taglagas bukas. Ipalipat ang aking personal na hukbo. Upang pamahalaan ang seguridad sa labas ng bulwagan ng pagsusulit. Nais niksuting na kontrolin ang buong bulwagan ng pagsusulit. Ngunit hindi ako papayag. Nakarating na ba si Lin Yuan? Opo, Ginoo, narito na siya. Nakalinya na siya sa lugar ng kapkapan. Mabuti, magtanim kayo ng ebidensya sa kanya habang kinakapap siya. Kapkapin niyo siya at kapag may nahanap kayong kahit isang piraso ng papel sa kanyang basket, dapin niyo siya agad at ipasok sa kulungan. At pahirapan siya ng husto. Bata. May itinago sa kanyang manggas ang imperial na bantay sa kaliwa. Babalak kanyang pagbintangan.